Sa Pilipinas, isang bagay ang siguradong darating taon-taon, ang bagyo. Hindi ito tanong na kung darating, kundi kailan. Dahil sa ating lokasyon, tinatamaan tayo ng hindi bababa sa 20 bagyo bawat taon. Pero sa dinarami-rami ng bagyong dumadaan, alin nga ba ang pinakamalakas at pinakamapanira? Ito ang Kaalaman Studios. Huwag pa rin kalimutang mag-like, share, comment at subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalalakas at pinakamapaminsalang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Malalaman natin kung gaano kalakas ang kanilang hangin, ulan at ang laki ng pinsalang iniwan nila. Siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman kung alin ang nangunguna sa listahang ito. Number 10. Typhoon Pidring noong 2011. Umabot ang lakas ng hangin nito na 215 km per hour at ang dami ng ulan ay 350 mm. Ang nasawi ay 98 na katao at ang halaga ng pinsala ay umabot ng 15.6 billion pesos. Luzon ang pinakaapektado nito, lalo na ang Metro Manila, Ilocos Norte, Pampanga at Batangas. Nagdulot ito ng matinding pagbaha at malakas na hangin na sumira ng mga bahay at infrastruktura. Dahil sa laki ng pinsala, tinanggal ng pag-asa ang pangalang Pidring mula sa listahan ng bagyo. Number 9. Severe Tropical Storm Paeng noong 2022. Ang lakas ng hangin ay umabot ng 100 km per hour at ang dami ng ulan ay 450 mm at mga nasawi ay umabot ng 160 na katao. Ang halaga ng pinsala ay umabot ng 17.6 billion pesos. Bagamat hindi kasi lakas ng ibang bagyo sa listahang ito, pagdating sa hangin, nagdala si Bagyong Paeng ng matinding pagbaha at landslide, lalo na sa Bangsamoro at Western Visayas. Maraming bahay at infrastructures ang gumuho dahil sa bigat ng tubig at napakaraming pamilyang nawala ng tahanan. Number 8. Typhoon Rolly noong 2020. Ang lakas ng hangin ay umabot ng 315 km per hour at dami ng ulan na 230 to 300 mm at ang nasawi ay 32 na katao. Halaga ng pinsala ay umabot ng 20 billion pesos. Isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan, si Bagyong Rolly ay nagdala ng hangin na may bilis na 315 km per hour. Bicol ang isa sa pinakanapuruhan at nagdulot ng malawakang pagbaha at pagkawala ng kuryente. Dahil sa laki ng pinsala, pinalitan ng pangalang Rolly ng Romina para sa 2024 season nito. Number 7. Typhoon Ulysses noong 2020. Lakas ng hangin ay umabot ng 215 km per hour. Ang dami ng ulan ay 228.6 to 304.8 mm at ang nasawi ay umabot ng 100 na katao. Ang halaga ng pinsala ay umabot ng 20.2 billion pesos. Nagpahirap si Bagyong Ulysses sa Pilipinas habang nasa gitna ng pandemya. Matinding pagbaha ang dala nito sa Metro Manila at iba pang parte ng Luzon na nagpapaalala sa trahedyang dulot ni Ondoy noong 2009. Isa rin ito sa dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding pagbaha sa Cagayan Valley dahil sa pagpapakawalan ng tubig sa dam. Number 6. Typhoon Pepeng noong 2009. Ang lakas ng hangin ay umabot ng 250 km per hour. Ang dami ng ulan ay 700 mm at ang nasawi ay 465 na katao. At umabot ng 27.3 billion pesos ang halaga ng pinsala. Matapos ang pagbaha mula kay Ondoy, agad na sumunod si Bagyong Pepeng na nagpalala sa sitwasyon sa Luzon. Nagdulot ito ng pagbaha sa Pangasinan at nakipag-interact pa sa isa pang bagyo, si Kedan. Dahil sa laki ng pinsala, tinanggal ng pag-asa ang pangalan nitong Pepeng. Number 5. Typhoon Ompong noong 2018. Ang lakas ng hangin ay 285 km per hour, ang dami ng ulan ay umabot ng 300 mm at ang nasawi ay 134 na katao. At ang halaga ng pinsala ay umabot ng 33.9 billion pesos. Isa sa pinakamalakas na bagyo na dumaan sa Hilagang Luzon, si Bagyong Ompong ay nagdulot ng landslide at malawakang pagbaha. Hindi lang sa Pilipinas ang naapektuhan, lumakas pa ito at tumama sa Hong Kong, Macau at China. Number 4. Typhoon Glenda noong 2014. Ang lakas ng hangin ay umabot ng 260 km per hour at ang dami ng ulan ay 200 mm. Maraming nasawi na umabot ng 225 na katao at 38.6 billion pesos ang halaga ng pinsala nito. Si Bagyong Glenda ay dumaan sa Luzon at Visayas, nagdulot ng storm surges at pinutol ang kuryente sa Metro Manila. Dahil sa laki ng pinsala, agad na retired ang pangalan nitong Glenda. Number 3. Typhoon Pablo noong 2012. Ang lakas ng hangin ay umabot ng 280 km per hour
ang dami ng ulan ay 240 mm at ang nasawi ay umabot ng 1,901 na katao at ang halaga ng pinsala umabot ng 43.2 billion pesos. Si Bagyong Pablo ay ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Mindanao. Nagdulot ito ng malawakang landslide at pagbaha na naging dahilan ng pagkasawi ng halos 2,000 katao. Isa rito ang pinakamapanirang bagyo sa kasaysayan. Number 2, Typhoon Odette noong 2021. Ang lakas ng hangin ay umabot ng 280 km per hour. Ang dami ng ulan ay 272.1 mm at ang nasawi ay umabot ng 409 na katao at 51.8 billion pesos ang halaga ng pinsala. Si Odette ang isa sa pinakamatinding bagyong tumama sa Visayas at Mindanao, lalo na sa Siargao at Bohol. Halos 9 milyong Pilipino ang naapektuhan at ang mga imahe ng pagkasira ng Cloud9 boardwalk ay naging simbolo ng matinding epekto nito. At ang number 1, ang Typhoon Yolanda noong 2013. Ang lakas ng hangin ay umabot ng 315 km per hour. Ang dami ng ulan ay umabot ng 281.9 mm at ang nasawi 6,300 na katao at ang halaga ng pinsala ay umabot ng 95.5 billion pesos. Ito ang pinakamakapamiinsalang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas, si Yolanda. Ang storm surge sa Tacloban ay parang tsunami at halos 6,300 katao ang nasawi. Hanggang ngayon, ang epekto nito ay nararamdaman pa rin ng maraming Pilipino. Ano ang bagyong naranasan mo na tila hindi mo malilimutan sa iyong buong buhay? I-comment mo lang sa comment section at pag-usapan natin. Naway magsilbing paalala ang mga bagyong ito sa kahalagahan ng paghahanda. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang kaalaman. At pindutin din ng notification bell para maging updated ka sa latest videos at bagong kaalaman.